Calvin Abueva may mensahe sa Gilas. Nag-umapaw ang tiwala ni Tim Cone kay Terrence Romeo, at Utah Jazz tumaas ang value dahil kay Clarkson. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na running shoes, mabibili lamang sa halagang $1,099. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffen.com for more high-quality shoes. Magkaibang Calvin Abueva, pero magkaparehong intensity. Ito ang pinangako ni Calvin Abueva mula sa kanyang pagbabalik sa Gilas Pilipinas noong araw ng Lunes. Ito ang nagmarka sa kauna-unahang pagsasanay ng team sa upcoming 19th Asian Games na gaganapin sa Hangzhou, China. Si Abueva ay ang isa sa 13 players na tinawag sa interim head coach na si Tim Cone para sa Continental Quadrennial event, na kung saan ito ay magsisimula sa paparating na September 23. Ito rin ang unang pagbalik ni Abueva sa Gilas simula pa man noong nangyari ang infamous Australia Brawl sa Philippine Arena noong 2018. Iba na si Abueva. Syempre, kung ano ang kaya kong may bahagi sa team, ibibigay ko. Kung ano ang maaari kong idagdag sa team, gagawin ko, sabi ng fiery forward ng Magnolia. Patuloy pa nito, alam naman natin na may mga basher, di ba? Isang pagkakamali lang, kaya kailangan nating mag-focus at ibigay ang best natin dito. Si Abueva, kabilang itong si Jason Perkins, ay tanging kailangan lamang na ma-overcome ang isang balakid bago pa man ito magiging opisyal na maging party ng team para makipag-compete sa grupo. Dahil ang dalawa ay hindi kasali sa 60-man list na ipinasa ng Pilipinas sa basketball event sa Asian Games. Si Tim Cone at ang buong team ay kalaban ngayon ang oras para sa dalawa bilang replacement sa injured players na si Jamie Malonzo at Brandon Ganuelas-Rosser. Sa edad na 35 years old, si Calvin ay ibinahaging wala pa ring nagbago. Kung pag-uusapan lamang ang init at lakas na kanyang maaambag sa team kung sakaling aapak na ito sa court. Patuloy pa nitong ni Calvin Abueva. Best honor na nakabalik ulit tayo dito. Sabi ko nga sa family ko, syempre nanonood din ako ng mga laro ng Gilas, and yun nga, medyo may intensity na kulang. Yun nga, best honor na nakabalik at pinagdasal ko na makapaglaro sa edad na 35 years old. Sabi ko nga, kung mabigyan ako ng pagkakataon ulit, 110% ibigay ko dito sa laban nato. Sa kabilang banda naman mga kaibigan, ang magiging party sa national team, itong si Terrence Romeo ay isa ng veterano sa international basketball scene. Ngunit sa kanyang pagbalik sa Gilas Pilipinas pagkatapos ng 5 taon, ang dazzling guard ay ramdam na tila isang rookie muli. Na para kay Terrence Romeo, hindi na raw nito maalala kung ano yung pakiramdam na maglaro sa international, kaya ngayon para itong rookie ulit. Ito ang kanyang sinabi matapos ang kanilang pagsasanay sa PhilSports Arena. Patuloy pa nitong ni Terrence Romeo, ang kumpiyansa ko at ang experience ay laging nandyan, pero yung pakiramdam na maglaro ulit at magsuot ulit ng Gilas jersey. Parang rookie ulit ang pakiramdam kasi nga sobrang tagal bago ako na-call up. Si Romeo, na siyang isa sa inaasahan ng Gilas during noong 2010s, ay huling naglaro noong balikan noong July 2018 sa panahong Philippines at Australia Brawl. Simula noon, hindi na nakatanggap ng tawag itong si Terrence hanggang sa gaganapin na Asian ngayon. Ang shifty scorer na nagmula sa Far Eastern University ay nakikitungo sa iba't ibang injuries simula pa man noong 2020. Siya ay nakaranas ng problema sa kanyang balikat, tuhod at likod. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, siya na ngayon ay ganap ng malusog at handang-handang ibigay ang lahat para sa bansa. Naayon pa nga kay Coach Tim Cone, si Terrence Romeo ay party na sa Final 12, at iyan ay natitiyak. Siya ay naging kahanga-hanga ngayon. Siya ay excited na. Siya ay dumating at mismong lumapit sa kanya para sabihing siya ay napakasayang makabalik at magkaroon muli ng opportunity na makasama ang national team. Para kay Tim Cone, si Terrence ay natitiyak na naaangkop anuman ang kanilang gagawin. Si Cone ay ang inatasan sa mabilisang pagbubuo ng team na ito. 2 linggo bago pa man magsisimula ang tournament ay hanga, patungkol sa abilidad ni Terrence Romeo sa loob ng court. Sa kabila sa napakaraming kritisismo patungkol sa kanyang depensa, si Cone ay sinabing ang mapagmay-ari ang defensive system, si Terrence ay mas lalong mag-i-improve. Na para kay Tim Cone, ang team na ito ay hindi maglalaro ng isolation type of plays, kaya marahil iisipin ng lahat na hindi nila kailangan si Terrence. Ngunit si Terrence ay isang bihasa para basagin ang kahit anumang depensa at siya ay isang great spot-up at off-the-screen player.
Kaya naniniwala si Team Cone na malaking bagay ang kanyang offensive skills. Patuloy pa nito, siya rin ay isang willing defender at ramdam nito na kung ilalagay mo itong si Terrence sa isang defensive system, siya ay natitiyak na magkakaroon ng mahusay na depensa. Dagdag pa nito, ang lahat ay excited na para kay Terrence, para sa kanila siya ay malaking impact sa team. Si Romeo mula sa kanyang party, ay sinabing willing nga raw itong ibigay ang lahat bilang isang manlalaro kung anuman ang gustong ipapagawa sa kanya nitong Nicone. Ang Gilas ay hangad ngayon na makuha ang unang medalya sa quadrennial event sa loob ng 25 taon, sila ay makakasama sa Group C ang Bahrain, Jordan, at Thailand. Sa tingin ko yung experience na naglaro ako last time, laging nandyan, pero kailangan kong mag-give in sa sistema ni Coach Team, sabi ng San Miguel Beerman. Magkakaiba naman yung sistema ng mga coaches so yun lang, kung ano yung role na kailangan kong gampanan sa sistema ni Coach Team, yun yung kailangan kong gawin. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa pagbalik nitong ni Calvin Abueva at Terrence Romeo sa Gilas Pilipinas? Sa kabilang balita naman, si Dwayne Wade ay naging matalino para mag-invest ng panahon at pera simula noong nagretiro nga ito sa NBA. At ang isa sa maraming interest nito ay ang maging party ng Utah Jazz. Isang minority stakeholder sa franchise, si Wade ay sinuportahan ang team mula sa ibaba patungo sa taas sa lahat ng platforms. Sa kasalukuyan, si Jordan Clarkson, isa sa Jazz star guard ay nag-stand out sa FIBA World Cup. Umiskor ng 20 points sa loob lamang ng 4 minutes para sa Pilipinas. Si Wade ay nasaksihan sa mga mataang nagawang ito ni Jordan Clarkson at pinuri ang performance sa Instagram. Noong April 2021, si Wade ay naging minority owner ng Jazz. Ang kanyang arrival ay nagdala ng labis na kasaganaan sa Utah. Mula sa kanyang pagbili, ang Jazz ay nakita ngayong nag-increase ang halaga ng $500 milyon. At isa si Clarkson na tumulong para lumago ang franchise na ito. Sa kasalukuyang pagkapanalo ng Gilas Pilipinas laban sa China sa Group M, itong si Jordan Clarkson ang nanguna para sa team. Siya ay nakapagtapos ng 34 points, kumuha ng 4 na assists at mayroong 2 rebounds, at ang offensive game ni JC ay naging exceptional at kumalat sa buong mundo. Sa partikular, siya ay umiskor ng 20 points sa isang quarter lamang sa loob ng 4 na minuto at tinawag ito ni Wade bilang isang flamethrower or isang galit na tao. Si Dwayne Wade ay marahil ang nagmay-ari ng Utah Jazz at inaasahang pinapataas ang kanyang mga manlalaro, pero ang kanyang paghanga dito kay Clarkson ay walang ibang kahulugan kundi ang totoo lamang. Sa katunayan noong 2021, siya ay napagtanungan na kung sakaling maglalaro man ito ulit sa NBA, gusto nitong maging Jordan Clarkson. Matapos ang lahat, si Clarkson ay ginagawa na lahat noon pa man ang kanyang pinakamahusay bago pa man ito sumapi sa Utah Jazz. Ito ang naging important reason kung bakit ang team na ito ay nakahanap ng much success, sa kabila sa nagsisialisang manlalaro na tulad na lang ni Rudy Gobert at Donovan Mitchell. At ito ang eksaktong bagay kung bakit mas humanga pa ng husto itong si Wade. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa impact nitong ni Clarkson sa Utah Jazz? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.